Partial derivatives and multiple integrals. Overview. This unit renew your skill and understanding on the basic formulas and application of differentiation and integration process. This will help you apply ordinary derivatives and integral to partial differentiation and multiple integration. Learning objectives. At the end of the unit, I am able to differentiate the difference between ordinary and partial derivatives. Evaluate the partial derivative of algebraic and transcendental function. Evaluate the multiple integral of algebraic and transcendental function. For first example, number 1, y is equals to 3x cubed plus 2x squared minus 5x plus 10. Let's differentiate. This example, y, differentiate of derivatives of y is y prime 3 multiplies exponent, then x 3 minus 1 exponent, then 2 multiplies exponent, x 2 minus 1 exponent minus 5, since raised to 1 yung variable, minus 1 plus 0. Then simplify. Y prime equals 9 x squared plus 4 x minus 5, and this is the answer for number 1. Para sa number 2, y equals cos squared 3x. Since next naka-exponent yun, pwede nating gawin ito. I-raise lang natin sa squared. Then after that, since cos 3x ay naka-raise sa 2, pwede natin gamitin yung general power formula. Yung exponent punta na sa baba, then copy cos 3x yung exponent minus sa 1 times in derivatives nung nasa loob ng parenthesis. Don't forget to make it y prime since diniderivative na natin siya. Then after that, simplify lang natin, magiging 2 cos 3x. 2 minus 1 is 1.
Tapos ang derivatives ng cos 3x ay negative 3 sin 3x. Y prime is equals to negative 6 cos 3x sin 3x. Pwede nang sagot to. Pero kung gusto niyo simplify, just copy the last then since negative 6 cos 3x sin 3x, and may formula tayo na sin 2x equals 2 sin 2x equals 2 sin x cos x. So pwede natin i-apply yung formula na to doon sa may sagot natin para ma-simplify. Since meron tayong negative 6 cos 3x sin 3x, pwede nating factor out yung 6, gawin natin 2 times 3. So magiging y prime negative, imbis na 6 gawin natin 3, 2 sin 3x cos 3x. Tapos gamitin natin yung formula na to. Y prime is equals to negative 3. Pag in-apply natin yung magiging sin 2 times 3x then after that simplify lang, magiging negative 3 sin 6x. Ayan yung final answer natin kapag simplify or kapag kami pamimilian. Next question. Y equals ln 2x minus 3x squared. Since may law of exponent tayo, law of logarithm pala, ayaw mag-itim. Y, since law of logarithm, pwede natin ibaba to, pwede natin ibaba yung 2 dito, 2 ln 2
x minus 3, y prime 2, copy mo lang to, 2x minus 3 times yung derivatives ng nasa loob na to, y prime is equals to 2x minus 3 times derivative ng 2x minus 3 is 2 equals to 4 2x minus 3. Ito na ang ating sagot. For the next question is y equals parenthesis ex plus e raised to negative raised to negative x close parenthesis saka 2. So block y simplify muna natin to, ex, since para ma-expand natin to kailangan natin i-multiply sa sarili niya. Law of exponent ba yan? Then evaluate lang natin FOIL method. ex times ex, x plus x yung exponent kaya naging 2x, then ex times e negative raised to negative x magiging 0 exponents kaya magiging 1, tapos ex times e raised to negative x times e raised to x magiging 1 ulit, tapos e raised to negative x times e raised to negative x magiging negative 2x. So simplify lang, then pwede na natin derivative. Ang derivative ng e raised to 2x ay simply 2 e raised to 2x, tapos derivative ng 2 ay 0. Ang derivative ng e raised to negative 2x ay negative 2 e raised to negative 2x. Simplify, magiging 2 e raised to 2x negative 2 raised to negative 2x. Final answer. For number 5, integral of 2x plus 5 tapos naka-raise to 2 dx. So we can use substitution.
derivatives ng u dx, tapos ang derivative ng 2x plus 5 by 2. Cross multiply yung dx dito sa 2, kaya magiging 2 dx, then divide lang sa 2 both side. Cancel yung 2 dito, magiging du over 2 dx, tapos substitute natin yung value ng dx saka ng u sa equation dito. So integral ng ang 2x plus 5 ay equal sa u. Since naka raise to 2 yun, i-raise to 2 rin natin, tapos ang dx ay equal sa du over 2. Then labas po yung constant sa integration sign, then simplify, gamitin yung basic integration. Since may exponent siya, mag-plus lang tayo ng 1, tapos kopyahin lang sa denominator, tas plus c, then simplify 1/2, don't forget the equal sign. One half times u cube over 3 is equal sa 1/6 u cube plus c. Then ang value ng u ay 2x plus 5, so substitute lang natin yan sa u, 2x plus 5 raised to 3 plus c. So ito na yung final answer for number 6. Ang integral ng tan 2x ay ln x 2x plus tan 2x plus c. Ito na yung final answer for 6. For number 7, integral of e raised to 3x minus 2 dx. Gamitan lang ulit ng u substitution. Kopyahin yung exponent
3x minus 2 derivatives magiging du over dx. Derivative ng 3x minus 2 ay 3. Cross multiply ulit, du equals 3 dx. Divide sa 3 both side, so magiging du over 3 dx. Since alam na natin yung value ng dx sa kayo, substitute na sa original equation. Ang e ay raised to u, then dx equals sa du over 3. Labas yung constant sa labas ng integration sign, then ang integral ng eu ay eu, so 1/3 eu plus c, then substitute lang yung value ng u. Ang value ng u ay 3x minus 2 plus c. Ito na yung sagot. For the last question, integral of ln 3x minus 7. Since walang direct formula sa ln, integration of ln, gagamitan natin ng integration by parts. Let you natin tong ln 3x minus 7, tapos ang db naman natin ay integral of, ay nakalimutan pala yung dx dito, integral of dx. So u, ang integral ng u ln 3x minus 7 ay du dx 1 over 3x minus 7 times derivative nung nasa loob 3x minus 7. Sorry. So du dx equals ang derivative ng 3x minus 7 ay 3. x minus 7, and then sa db naman, ang integral ng db natin ay b, at ang integral ng dx ay x plus c. No need na isama yung c, since then gamitin natin integration by part. IDP formula u db minus integral of
B du. Ang u natin ay ln 3x minus 7. Tapos ang db ay x minus ang b ay x, ang du ay 3/tx minus 7. So stay mo lang to, copyain mo lang yan sa baba. Then integral natin to x times 3/tx minus 7. Medyo mahirap pa. Magiging 3x Tama ba ginagawa natin? Wait, check ko lang. So tama naman. Then dito pala yung dx. Sorry. So we have integral of 3x over 3x minus 7 dx. So paano natin yan masasolve? We need to pwede tayong gumamit ng addition and subtraction method for algebraic manipulation by just adding 3x adding and subtracting 7 sa numerator. Then pag na-add na natin yan, pwede natin yung paghiwalayin, i-groupings natin. 3x minus 7 3x minus 7 dx. Then hiwalayin natin yung isa, yung addition in plus 7. Then plus 7, copy lang natin yung denominator since pinaghiwalay lang naman natin siya. Tapos pagkakalimit yung dx, magiging 1 na lang to since 3x minus 7 divided 3x minus 7 parehas yung numerator sa denominator, so 1 lang siya. Ito namang sa integral of 7 ay pala natin kakalimutan yung sign evaluation. 7 integral of 7 over 3x minus 7 dx.
pwede natin gamitan ng U substitution. Yung 3x minus 7, copyin lang natin. Tapos kuhanin natin yung derivative d3 dx. Pag sinarkat natin, yan nilalabas. Then ang integral ng dx ay x plus yung sa natin, yung unit substitution natin ay magiging divide pala muna natin sa 3 ito para makancel sa kabila hanggang isa. So negative x. Ang dx natin ay du over 3, so pwede natin ilabas ng 7 sa labas since constant naman siya. Ang dx natin ay du over 3, tapos nakadivide pa yan sa u, so equal dyan sa over 3 d over 2 d ln u plus c. Yan na yan. Tapos right lang siya sad. Since wag natin kakalimutan tong iniwan nating ln 3x minus 7 kanina. Ln 3x minus 7 tapos nakamultiple pa sa x. Copy natin lahat para hindi natin makakalimutan. Lagay natin sa unahan yung x. Tapos 3x minus 7 tapos minus x doon sa may kanina. Tapos minus x minus 7 over 3 ln u plus c ay minus nga pala ln 7 over 3 ln u plus c. Ang value ng u ay 3x minus 7, so x ln 3x minus 7 minus x minus 7 3 ln 3x minus 7 plus c. Huwag kakalimutan, yan ay sagot sa number 8.